3 taon ko siyang hinintay. Pero ang gusto niya ay patayin ako para lang sa landas niya sa pagiging Diyos. Pagkatapos, pati ang tadhana ay gustong kitilin ang buhay ko. Pero ipapakita ko sa kanila na mabubuhay ako ng matiwasay. 3 taon tayong nagsama bilang mag-asawa. Mas masahol pa ang puso mo sa mga mailap na lobo sa kabundukan. Ito lang ba ang dala mo? Kulang pa ito sa paminggalan ko. Hayaan na, ituturing ko na lang na namatay na siya sa kung saan. Hongyu. Hongyu, nagkakagulo sa labas, ang mga kampo ng kadiliman ay namiminsala at kumakain ng tao. Pati ang lungsod ng Bianjing ay nasakop na rin. Magulo na ang mundo ngayon. Narito tayo sa liblib na nayon sa kabundukan. Malayo tayo sa kabihasnan. Hindi aabot sa atin ang kapahamakan. Wala akong pakiryan. Hongyu. Narito na ako. Buhay ka pa pala. Nais kong makamit ang landas ng pagiging immortal. Upang iligtas ang lahat ng nilalang sa mundo. Kung gusto mong lumayas, lumayas ka. Pero kung baon ang hanap mo, wala kahit isang kusing dito sa bahay. Ang katawang mortal ay isa lamang hadlang sa aking layunin. Sa pag-akyat ko sa pagiging Diyos, kailangan kitang patayin para sa aking dakilang landas. Ano ka mo, ulitin mo nga ang sinabi mo. Kahit nahamak na magbubukid ka lang. At walang kwenta ang iyong talento. Mabuti naman ang iyong kalooban. Ang magsakripisyo para sa ikabubuti ng lahat ay isang napakalaking karangalan para sa iyo. Karangalan, papatayin mo ako para lang maging Diyos ka. Sa hinaharap, ang maaalala lang nila ay ang pag-akyat mo sa langit. Walang makakaalala sa pangalan ni Zhang Hongyu. Karangalan ba ang tawag mo rito? Ayaw, huwag kang gumawa ng gulo. Sinong ayaw? Ako si Zhang Hongyu. Siguro iyang ayaw na iyan ang babaeng kinalantari mo sa labas. Iyan siguro ang kalaguyo mong nakilala mo sa pag-ensayo mo. Tama na, Hongyu. Tatapusin ko na ito ngayon. Sandali. Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Ang pangalan ng kutsilyong ito ay Dengdeng. Hangal, kailan pa kinailangan ang pagpatay sa asawa para maging Diyos? Malinaw na nauto ka lang ng mga maling turo at kalokohan. Kahit hindi ako marunong magbasa, umaasa akong ang gamit na ito ay maibibenta ko para may panggasto sa araw-araw. Nasaan ang aking nakatatandang kapatid? Ikaw pala yung babaeng kinalantari niya sa bundok Shoshan. Kalokohan ang mga sinasabi mo. Ako si Ling Yao, isang disipulo ng Shoshan. Bakit nabigo ang aking kapatid na patayin ka? Ate, huwag kang magmadali. Ngayong naghahasik ng lagim ang mga masasamang espiritu sa mundo. Tanging si Kuya King Suan lang ang makakaakyat sa pagiging Diyos. Upang iligtas ang sangkatauhan. Ang pagpatay sa asawa ay bahagi ng pagsubok na dapat niyang lampasan. Ito na naman tayo sa mga kwentong barbero para sa mga uto-uto. Yung tagapagligtas mong kapatid, ayon, tinapos ko na. Papatayin kita, ikaw na hamak na taga-nayon. Ipaghihiganti ko ang aking kapatid. Dingding, dalhin mo lang siya pabalik sa bundok Shoshan. Guro. Talagang napakalakas. Isang utos lang at susunod na agad sila. Daig pa ang leader ng mga networking scam. Kung hindi ka sasama sa amin pabalik sa bundok Shoshan, lahat na nilalang sa loob ng harang na ito ay mawawala at mabubura sa mundo. Walang matitira kahit isa. Sumama ka na sa amin ng mahinahon para manatiling buo ang bangkay mo. Pero kung magmamatigas ka, idadamay ko ang buong nayon sa libingan mo. Subukan niyo lang galawin kahit isang hibla ng buhok ng mga kanayon ko. Hinding-hindi ko kayo mapapatawad. Napakatigas ng ulo mo. Hindi mo alam ang pinapasok mo, mamatay ka na. Dengdeng. Ang kamay ko. Nawasak ang aking wuliang sword array. Ikaw na isang hamak na magsasaka lamang. Paano mo nagawang sirain ang sa bundok Shoshan? Maalamat na wuliang sword array. Tandaan mo ito ng mabuti. Ako si Zhang Hongyu. Alagad ng kataas-taasang dakilang dao. Misteryoso at napakalakas ng kanyang pagkakakilanlan. Hindi ko siya kayang tapatan, bilis, tumakas na tayo. Kawili-wili, dalhin siya sa bundok Shoshan. Ako mismo ang magtatanong sa kanya. Guro, sinaktan niya ang aking nakatatandang kasamahan. Sinira ang sword array ng bundok Shoshan natin. Bakit hindi na lang siya patayin dito mismo? Sundin mo na lang ang utos ko. Babalik muna kami sa bundok upang magulat.
Kanina, nasilaw ang aking mga mata sa kislap ng talim. Ano ba talaga ang kinatatakutan nilang pagkakakilanlan ko? Hongyu, salamat sa iyo. Kung wala ka ngayon, tiyak na nanganganib ang buhay ng buong nayon natin. Heh! Magkakanayon naman tayo. Natural lang na magtulungan tayo. Huwag ninyo na itong isipin. Ang tunay na landas ng dakilang dao ay palaging tungkol sa pagprotekta sa mga mahal sa buhay at pagpapanatili ng kapayapaan sa ating lugar. Hindi ang pagsasakripisyo ng mga walang kasalanan upang ialay ang buhay ng tao sa langit. Ang tinatawag na pagpatay sa asawa para sa dao at pagsasakripisyo ng mga mamamayan ay pawang mga kasinungalingan lamang na lumalason sa isip ng tao. Nais kong maging immortal upang iligtas ang lahat ng nilalang sa mundo. Bawasan mo ang pagbabasa ng mga mapanlinlang na aklat na iyan. Mamuhay ka ng simple at nang may kapayapaan. Mas mabuti pa ito kaysa sa anumang mapanlinlang na landas ng immortalidad. Hamak na mortal. Wala kang alam sa dakilang dao. Ang hamak na sirang plakang jade na ito ay malamang na hindi naman gamit para sa immortalidad, kundi isang bagay na umaakit sa mga demonyo sa mundo ng mga tao. Ang mismong pinagmulan ng kapahamakan. Zhang Hongyu, pagkalipas ng 3 araw. Magkikita tayo sa tuktok ng bundok Shushan. Kung hindi ka maglalakas loob na pumunta, papapuntahin ko ang hukbo ng mga demonyo upang wasakin ang buong nayon. Kung gusto mong sirain ang aking tahanan at saktan ang aking mga kababayan, kailangan mo munang dumaan sa akin kay Zhang Hongyu. Ako, si Zhang Hongyu, ay isang simpleng magsasaka lamang. Isang babaeng nagkakatay ng baboy sa nayon. Walang mataas na kapangyarihan. Ngunit kaya kong humawak ng kutsilyo upang ipagtanggol ang aking tahanan at protektahan ang kapayapaan ng mga tao rito. Sinumang mangahas na galawin ang aking tahanan o saktan ang aking mga mahal sa buhay, tanungin muna nila ang aking kutsilyo kung papayag ito. Ilayo mo sa akin ang maruming bagay na iyan. Kahit magutom pa ako hanggang sa mamatay. O tumalon man ako sa bangin na ito. Hindi ko kakainin ang pagkaing baboy na ito ng mga mortal. Dito sa gitna ng kagubatan, huwag kang magkunwaring kung sinong dakila. Lapastangan, ako ay ang. Bawat butil ay pinaghirapan. Ang mga patatas na ito ay mula sa mga binhing ako mismo ang nagpatubo. Papatamaan ka ng kidlat kapag nag-aksaya ka ng pagkain. Lunukin mo iyan. Ang sarap pala. Ah! Wang ba ang apelyido mo, Ginoo? Ayos lang sana kung nahimatay lang ito. Pero nakita ko talaga sa sarili kong mga mata na naging aso ito. Dito ka lang pala nagtatago, hamak na babae. Hindi mo lang pinatay ang aking nakatatandang kasamahan, kundi nakikipagsabuatan ka pa sa mga demonyo. Ngayong araw, ipapadala ko kayong magkasama sa kabilang buhay. Pagdidilig ng gulay. Ang mga gawaing bahay na ipinamana ng mga ninuno ko ay sapat na para talunin ang mga mapagpanggap na tulad ninyo. Deng-deng, tagain mo sila. Ha! Yaha! Ah! Iniligtas mo ako, may utang na loob ako sa iyo. Ang apelyido ko ay G. Maaari mo akong tawaging dakilang emperador Jian. Hahaha, Jian, mukhang mata ng manok, hahaha. Hahaha. Lapastangan, alam mo ba kung sino ang kaharap mo? Ako ang Demon Lord. Kahit ang mga emperador ng sangkatauhan ay lumuluhod sa harap ko. Naglakas loob kang pagtawanan ang marangal kong pangalan. Huwag mong isipin na dahil pinakain mo ako ng 2 beses ng patatas, ay magagawa mo na ang lahat ng gusto mo. Patay na ba si King Han? Pinatay mo ba talaga siya? Isa ka lang namang hamak na taga-bukid. At ang pangit mo pa. Ikaw ang pangit, pangit ang buong pamilya mo. Nababaliw na siya sa pag-ensayo para maging immortal, gusto pa niyang pumatay ng asawa para sa dao niya. Bakit naman hindi lalaban ang lola niyo? Ano, malakas ba ako? Bakit hindi ka sumasagot, minamaliit mo ba ako? Isang pitik lang ng mga daliri ko ay kaya kong ubusin ang lahat ng nilalang sa bundok na ito. Kasama ka na roon, naiintindihan mo ba? Sira ulo ka rin pala. Katulad ka lang ng matandang taoist sa Shushan. Pare-pareho kayong mga hayop na walang halaga ang tingin sa buhay ng tao.
Umalis ka riyan at huwag kang humarang, magliligtas pa ako ng tao. Kundi pati ikaw ay tatagain ko. Ah! Ako ang pinili ng tadhana. Ako lang ang makakatalo sa Demon Lord. Zhang Hongyu, napakadamot mo. Kung hindi ka lang takot mamatay, hindi sana ganito karami ang namatay. Nagsisisi ka ba? Nagsisisi ka dyan sa mukha mo. Ang landas ng immortalidad na kailangang tapakan ang mga bangkay ng ordinaryong tao ay hindi landas ng langit kundi landas ng demonyo. Nandito pa akong tunay na Demon Lord. Ikaw na isang mapagpanggap, naglalakas loob kang agawin ang trabaho kong pumatay ng mga inosente sa harap ko. Dapat nang maglaho ang kaluluwa mo. Ah! Hiwa ng gulay. Tadtad ng karne. Dikdik ng bawang. Ah! Kung alam lang ng matandang taoist ng Shoshan na ganito ang mangyayari sa pagpapalaya sa akin. Hindi ko alam kung magsisisi ba siya. Salamat sa iyo, Zhang Hongyu. Ikaw ang tanging hindi inaasahang pangyayari. Kung wala ka, hindi mananalo ang Demon Lord na ito. Pangit na babae, hindi ka ba pwedeng umiti man lang? Ang isang magaslaw na babaeng tulad mo, na makapanatili sa tabi ko, ay isang malaking karangalan para sa iyo. Enye. Busog na, trabaho na tayo. Huwag nang maraming satsat, dalhin mo ang mga kagamitang pangsaka. Sumama ka sa akin at bubungkalin natin ang lupa ng Shoshan. Tataniman natin ang lahat ng patatas. Hamak na tagabukid na walang takot mamatay. Ang Shoshan Immortal Slaying Aray ay nakahanda na para sa iyo. Kung maglakas loob kang humakbang kahit kalahati, sisiguraduhin kong magiging abo ang buong nayon nyo. Kung ganoon, hugasan mo na ang liig mo at hintayin mo ako. Gagamitin ko ang aking lakas para tulungan kang sirain ang aray na iyan. Pero pagkatapos nito, dapat mo akong hainan ng masasarap na pagkain araw-araw. Kapag nagsunog ka na naman at sinira ang bukid ko, mababawasan ng kalahati ang ani ng patatas ngayong taon. Gugutumin kita ng buong panahon. Ah! Sa loob ng libu-libong taon, ang Shoshan ay nagkukunwaring nasa panig ng kabutihan. Habang nagsasagawa ng mga madidilim na alay, ang swerte na nakatago sa katawan ng mga mortal ay mga alay lamang para sa aking pag-akyat sa langit. Si Ye Qinghan ay walang talento at walang tadhana. Binulag ko lang ang isip niya at sinanay siya. Sadyang pinagtagpo ko sila sa mundo ng mga mortal. Ginamit ko ang kanyang obsesyon para simulan ang kiling aray. Nakasuot ng damit ng immortal pero gawaing demonyo ang inaatupag. Kayo ay mas malupit pa sa mga demonyo. Dito sa aking nasasakupan, ako lang ang may kapangyarihang magpasya. Huwag na huwag ninyong pakikialaman ang bundok Shoshan. Kung nais ng langit na bawiin ang buhay ng sangkatauhan, pupunuin ko naman ang mundo ng sigla ng buhay. Gagamitin ko ang kasaganaan ng bawat anihan para wasakin ang kanyang mapanlinlang na hanay ng mga immortal. Nagkamali ako. Isang malaking panlilin lang ang buong sekta. Pumatay ng mga walang sala ang guro para lamang sa kanyang ritual. Nilipol niya ang mga tao sa paanan ng bundok. Nang kinuwestiyon ni Kuya Chuchen ang ritual, tinanggalan siya ng guro ng butong pang-immortal. Isinakripisyo sa gitna ng ritual. Kahit ang kanyang mga labi ay hindi nahanap. Mapapatawad ang marunong umamin sa mali. Pero kung tutulungan mo pa rin ang kasamaan, hindi magdadalawang isip ang aking kutsilyo. Ah! Taksil na mangkukulam. Hamak na babaeng tagabukid. Nakikipagsabuatan ka sa mga demonyo. Nararapat ka lang mamatay ng paulit-ulit. Selyo ng paghiwa ng gulay. Suntok ng pagdurog ng bawang. Pagkatsap-sap sa kaluluwa. Ah.
Ako na isang makapangyarihang Demon Lord. Kailangan pa talagang panoorin ang isang simpleng babae na nililipol ang mga sekta ng immortal. Huwag kang tatamad-tamad, itapon mo pababa ng bundok ang lahat ng mga tumba ng disipulo. Huwag mo silang hahayaang makatapak sa nayon kahit isang hakbang. CJ. Ang iyong mga galaw na pangkaraniwang tao. Bakit kayang-kayang talunin ang lakas ng mga immortal? Maging ako ay hindi ito maunawaan. Ang palatandaang ito ay hindi malas. Ito ay isang selyo na nagkukulong sa aking tunay na kakayahan. Sa wakas, ang libong taong selyo ay nabasag na. Ang Taoist Master ng sangkatauhan ay muling nagbabalik sa mundo. Ikaw pala ang nasa alamat. Ang Taoist Master ng sangkatauhan na nagpasuko sa mga Diyos at demonyo. Naghintay ako ng 10,000 taon. Naghintay ako ng 1,000 taon. Hindi ang kapalaran ng mundo ang hinihintay ko, kundi ang iyong walang katulad na banal na katawan. Bitawan mo na ang iyong mga makalupang hangarin. Pumasok ka sa aking ritual bilang sakripisyo. At magiging isang dakilang immortal ka magpakailanman. Hindi ko kailangan ang titulong Diyos. Hindi ko hangad ang huwad na buhay na walang hanggan. Ang gusto ko lang ay kapayapaan sa aming nayon. At masaganang anihan taon-taon. Hangal. Isang katawang hinubog ng 1,000 taon. Pero pinili mong mabulok sa putikan at pagbubukid. Kung ang mga immortal ay walang puso, mas mabuti pang maging isang marangal na tao. Kung ang landas ninyo ay mapanira ng buhay, mas mabuti pang mag-araro at tumulong sa kapwa. Mula ngayon, iiwan ko na ang aking anyong demonyo na nais sumakop sa mundo. Kung babantayan niya ang sangkatauhan, ako naman ang magbabantay sa kanya. Saksi ang langit at lupa sa araw na ito. Gagamitin ko ang kapangyarihan ng Shoshan para pilitin ang pag-akyat mo sa langit. Ang sinasabi ninyong pag-akyat sa langit ay isa pa lang sa pilitang pagkuha sa aking pusong nagpoprotekta sa tao. Para lamang ang kinin ninyo. Pinrotektahan tayo ni Hongyu. Kaya tayo naman ang magtatanggol sa kanya. Matagal na akong lampas sa pagiging immortal o demonyo. Ngayon, kukunin ko ang iyong banal na katawan. Para pagharian ang buong mundo. Ubusin ko ang lahat sa Shoshan. At wawasakin ko ang inyong banal na bundok. Yanig! Ang kapangyarihan ng demonyo ay huwad lamang. Sa harap ng aking dakilang landas, hindi mo kakayanin kahit isang bira ko. Ang landas na sinanay mo ng milyon-milyong taon ay walang sinabi sa isang panahon ng aking pag-aararo sa bukid. Gagamitin ko ang aking natitirang buhay para magbayad sala. Naway wala ng sakripisyo sa mundo. At wala ng kasinungalingan sa mga sekta. Sa ilalim ng kidlat ng parusa ng langit, ang lahat ng mortal ay magiging abo na lamang. Titingnan ko kung paano mo ito mapoprotektahan. Ah!
Kung walang nagbabantay sa langit, ako ang muling bubuo ng batas ng sangkatauhan. Mula sa puso, igalang ang kalikasan. Ang mga tao ay walang kasalanan. Hindi sila dapat maging alay para sa mga immortal. Unang taga, puksain ang kahibangan. Ikalawang taga, protektahan ang buhay. Ikatlong taga, itatag ang kapayapaan sa mundo. Imposible ang batas ng mga mortal. Paano nito malalampasan ang kapangyarihan ng langit? Nag-ensayo ka ng 1,000 taon. Ngunit para lamang sa sarili mong kasakiman. At winasak mo ang libu-libong buhay. Ang 1,000 taon kong paghahanap. Sa huli ay nauwi lang sa wala. Hindi kita papatayin. Iiwan kitang buhay para saksihan. Ang masiglang buhay ng mga tao sa mundo. Nahigit pa sa anumang landas ng pagiging immortal. Ang mga lumang Diyos ay pumanaw na. Isang bagong sakuna ang darating. Haharapin ko ang lahat ng kaguluhan para sa iyo. Ang Panginoon ng Dao ay binago ang tadhana. Ginising ang mga natitirang kampo ng sinaunang Diyos at demonyo. Ah! Ang pangalan ko na tagapuksa ng mundo ay siya ring magiging kalasag ng sangkatauhan. Hindi mapapatigil ang pagpatay ang kaguluhan. Tanging ang walang hanggang pag-usbong ng buhay ang makakapagligtas sa mundo mula sa kasamaan. Ugh. Dati ay napakayabang mo at mapang-api. Ngayon ay nakahiga ka lang at nagtutulog-tulugan. Kahit tulog, hindi mo pa rin nakakalimutang protektahan ang nayon. May natitira ka pa palang kabutihan sa puso. Unahin ko ang alagang demonyo, bago ko paslangin ang Panginoon ng Dao, upang ibalik ang madugong kaayusan ng langit. Pinrotektahan niya ang aming nayon, kaya poprotektahan din namin ang kanyang buhay. Isang hamak na mortal na Panginoon ng Dao. Nangahas na baguhin ang mga batas ng langit at lupa. Ang mundo ay itinakda sa pamamagitan ng pagpaslang. Ang mga mortal ay dapat lamang maging alay. Ang mga immortal at demonyo ang dapat maghari. Ang 10,000 taon ng madugong kaayusan ay nagluwal lamang ng mga mapagpanggap at mapang-aping kapangyarihan. Kailanman ay hindi niyo pitrotektahan ang mga tao. Hawak ko ang kapangyarihan ng libong sakuna.
Ang mga immortal at demonyo ay nasa ilalim ng aking kontrol. Hawak mo man ang mga sinaunang sakuna. Hawak ko naman ang sigla ng sangkatauhan. Hanggat may buhay, ang sakuna ay mawawala ng bisa. Ang gulo ay maglalaho. Ngayong araw, bababa ako sa lupang mortal. Upang itatag muli ang batas ng langit. Ang iyong sakuna, at ang aking mundo, ay parehong nangangailangan ng sustansya. Gamit ang tamang landas ng pagsasaka. Pupuksain ko ang lahat ng sinaunang sakuna. Halika! Kapag bumagsak ang langit at lupa, isasama ko ang buong mundo sa hukay. Alice, bilang Panginoon ng daon ng sangkatauhan, gagamitin ko ang aking katawan para pigilin ang sakuna, upang protektahan ang liwanag sa bawat tahanan. Hindi ko kailangan ang trono ng demonyo, o ang buhay na walang hanggan. Kung pipigilin mo ang sakuna ng 1000 taon, sasamahan kita sa loob ng 1000 taon na iyon. Ang ating na yon ay may masaganang 6 taon-taon, at laging payapa ang buhay. Tunay ngang isang mapagpalang lugar sa mundo. Isang daang taon na ang lumipas. Kailan ka babalik? Hongyu, ikaw ba iyan? Ah, narito na ako, nakabalik na ako. Hanggat payapa ang mundo, hindi nabigo ang aking pagbabantay. Isang daang taon ng payapang pagpapagaling. Sa wakas, naghintay ako para sa pagbabalik ng Daoist Master. Maaari nang agawin ang buong katawang banal. Zhang Hongyu, ang pagbagsak ko sa ganitong kalagayan ay dahil lahat sa iyo. Zhang Hongyu, sinira mo ang landas ko patungong immortalidad. Inagaw mo ang aking dangal. Gagawin kong impyerno ang buhay mo magpakailanman. Landas mo patungong immortalidad. Ang tawag doon ay mapaminsalang landas. Ako ang pinili ng langit. Kung hindi dahil sa pagiging makasarili at pagtataksil mo, matagal na sana akong umakyat sa langit para iligtas ang mundo. Iligtas ang mundo. Kahit ang taong nasa harap mo ay hindi mo maprotektahan. May gana ka pang magsalita tungkol sa pagliligtas sa mundo. Heh! Hanggang ngayon ba ay hindi mo pa rin naiintindihan? Mula sa pagpasok mo sa sekta, pagpapakasal, hanggang sa pagpatay sa asawa para sa dao, lahat yan ay isang patibong. Anong patibong? Hindi ka isang manlalaro. Isa ka lang alay na pampain. Ang mga walang kwentang hangarin.
Sa huli, magsisilbi lang na panggatong. Kahit ang sarili mong disipulo sa huli, pati kapirasong kaluluwa ay hindi mo pinalampas. Ang mga naghahangad ng immortalidad ay sadyang walang awa. Masyado mo kasing pinapahalagahan ang pag-ibig sa mundong ito. May kakaiba sa bundok na ito. Hindi ito ordinaryong ligaw na kaluluwa. Ito ay isang sinaunang selyo. Anong nakaselyo? Isang bagay na mas matanda at mas baliw pa sa akin. Hahaha. Ang libong taon ng bundok Shushan ay hindi kailanman para sa pag-akyat sa langit. Ito ay para bantayan ang isang libingan. Sino ang binabantayan? Bantay sa isang nilalang na kumakain ng mga buhay na kaluluwa. Isang sinaunang Diyos. Sinaunang Diyos. Ang pagpatay sa asawa para sa dao ay hindi para maging immortal, kundi para ipakain ang kaluluwa ng pinakamalapit na mahal sa buhay sa sinaunang Diyos. Matalino. Habang mas malalim ang pag-ibig, mas masarap ang lasa. Kaya pala pinili mo si King Han. Siya ang pinakauto-uto. At pinakamadaling manipulahin. Hindi lang ako ang kailangan mo. Siyempre, hindi. Kailangan ko ang buong nayon. Ang lahat ng buhay sa mundo. Para gisingin ang sinaunang Diyos. Subukan mong galawin kahit isang damo sa nayon ko. Titiyakin kong guguho ang buong bundok mo. Hongyu, paparating na ang mga itim na baging. Lahat ng pananim na mahawakan nito ay nalalanta. Huwag mataranta, umurong muna kayo sa nayon. Kamangha-mangha. Kinakain niya ang aking kapangyarihang mahika. Ang patatas ay may sariling diskarte. Habang mas inaani, lalong sumisigla. Habang mas itinatanim, lalong dumarami. Gagamit ka ng patatas para sirain ang selyo ng sinaunang Diyos. Hindi para sirain, kundi para agawin ang buhay. Libong taon na akong nabubuhay. Ngayon lang ako nakakita ng gumamit ng patatas laban sa sinaunang Diyos. Matuto ka, ang tawag dito ay pagsasakang panggapi sa mga immortal. The Waste Master ng sangkatauhan. Akala mo ba kapag binago mo ang patakaran ay makakatakas ka na sa pag-aalay? Sino ka? Ako ang lumang Diyos na ikaw mismo ang nagselyo. Ah! Hindi ka lang basta nag-reincarnate. Bumalik ka dala ang selyo. Wala akong matandaan sa nakaraang buhay. Pero alam ko kung sino ang dapat kong protektahan sa buhay na ito. Panginoong Diyos, natipon na ng iyong disipulo ang lahat ng puot at buhay ng sangkatauhan. Panginoon, pakiusap, gumising ka na. Magaling, pagising ko, ikaw ang una kong kakainin. Ginamit mo lang siya sa simula pa lang. Hindi ito paggamit. Ito ay pagbibigay ng pagkakataon sa mga naghahangad ng immortalidad. Nais nilang mabuhay ng walang hanggan. Ang gusto ko lang ay pagkain, patas lang naman, di ba? Pero ang makipagpalit gamit ang buhay ng tao, hindi ko matatanggap yan. Nakikita ko si inay, ang namayapa kong inay. Tinatawag nila akong lumapit. Ah! Huwag kayong lumapit, hindi ninyo sila kamag-anak. Isa itong ilusyong nilikha mula sa puot at hinanakit. Habang papalapit kayo, lalong lalamunin ang inyong kaluluwa. Inay, nangulila po ako sa inyo.
Ah! Nangungulila rin siya sa iyo. Ngunit mas nais niyang mabuhay ka ng mabuti. Katawa-tawa. Ang buhay, kamatayan, at pagkakahiwalay ay likas na batas ng langit at lupa. Ang mga batas ay hindi nilikha para pahirapan ang tao, kundi para turuan silang pahalagahan ang buhay. Huwag mo nang sayangin ang laway mo sa kanya. Tutupukin ko ang kanyang ilusyon. Zhang Hongyu. Tingnan mo sila. Lahat sila ay namatay dahil lamang sa pagtanggi mong isakripisyo ang iyong sarili. Pinatay sila ng kasakiman mo at ng bundok Shushan. Kung nagparaya ka lang sanang mapatay noon, hindi sana sila kailangang mamatay. Sino ka para pangaralan siya, wala kang karapatan. Isipin mo muna ang mga sarili mong kasalanan. Hindi mo ako kayang patayin. Hindi dahil sa takot, kundi dahil ayaw kong mahulog sa bitag mo. Sino ka ba? Tama ang sinabi niya. Kung namatay lang sana si Zhang Hongyu sa simula pa lang. Kung namatay lang sana si Zhang Hongyu noon pa. Gumising nga kayo kung namatay ako. Hindi rin kayo mabubuhay ng matagal. Hindi ba't ikaw ang simbolo ng katarungan? Bakit hindi mo patunayan iyan sa pamamagitan ng iyong kamatayan? At bakit naman ako kailangang mamatay? Ikaw ang dapat magbayad sa mga kasalanan mo. Bakit hindi mo na lang siya tinaga agad kanina? May kung anong nakatago sa likod niya. Ang pagpatay sa kanya ay gigising lamang sa sinaunang Diyos. Huwag kayong makinig sa kanya. Ang nais ng inay mo ay kumain ka, magbihis ng maayos, at mamuhay ng matiwasay. Ah! Ano bang nangyari sa akin kanina? Sa paggapi mo sa puot, sinasaktan mo rin ang puso ng mga tao. Ang winawasak ko ay ang panlilin lang, hindi ang kanilang puso. Nilalamon nito ang mga lumakong sugat. Mayroon ka ring sariling labis na pagnanais. Mayroon nga, nais kong makitang matapos mo ang magulong laban na ito. Maupo ka nga, huwag ka nang magkunwaring malakas. Hindi nagkukunwari ang Panginoong ito. Ang sugat mong iyan ay hindi gawa ng Shoshan. Nakuha mo yan mula sa pagpigil sa kapangyarihan ng sinaunang sakuna. Noong selyuhan ako noon. Hindi dahil sa marami akong ginawang kasamaan. Kundi dahil hinarangan mo ang sinaunang Diyos. Esan. Pinuno ng mga demonyo, magkalahi naman tayo. Bakit mo kailangang tulungan ang mga hamak na mortal? Hindi siya isang ordinaryong mortal. At hindi rin siya palaging walang katapat. Anong ginagawa mo? Para pampalakas ng katawan. Nasugatan ka dahil sa akin. Kaya hindi ko ito maaaring pabayaan. Maliit na sugat lang ito. Kaya ko itong pagalingin ng mag-isa. Kahit kaya mong magpagaling, kailangan mo pa rin gamutin yan. At dahil kinain mo ang mga patatas ko, dapat kang makinig sa akin. Ate Hongyu, sandali, wag muna kayong lumaban. May lakas ng loob ka pa talagang bumalik. Hindi ako naparito para makipag-away. Naparito ako para maghatid ng balita. Ninakaw ko ito mula sa bawal na lugar sa bundok Shoshan. Nakasulat dito ang libingan ng sinaunang Diyos at ang listahan ng mga isasakripisyo. Listahan ng mga isasakripisyo.
Ang bawat henerasyon ng pinuno ng Shoshan ay pumipili ng isang katawan ng Taoist master para ipakain sa Diyos. Mga mata. Bata pa lang, na-brainwash na si Ikinghan. Para lang mapilitan siyang patayin ang mga taong pinakamalapit sa kanya, gamit ang sarili niyang mga kamay. Kaya pala pinipilit nila siyang patayin ang asawa niya para sa tinatawag nilang matuwid na landas. Ang pagpatay sa iyo ang magsisilbing simula ng ritual ng pag-aalay. Akalain mo yun, pati pala ako ay balak nilang ipakain sa Diyos na yan. Alam ko nang nagkamali ako. Gusto kong bumawi at magbayad sa mga kasalanan ko. Ang pagbabayad sala ay hindi nadadaan sa daldal, kundi sa gawa. Ate Lingyao, hindi ka pwedeng sumama sa kanila. Hindi pa ba kayo nagigising sa katotohanan? Balak ng guro na ialay tayong lahat sa sinaunang Diyos. Lingyao, nararamdaman din naming may hindi tama. Marami nang nawawala sa ating sekta nitong mga nakaraang araw. Mula nang mamatay si Kuya Chuchen. Patuloy na kaming nag-imbestiga. Galing ito sa sikretong silid ng pinuno. Nakatala rito ang lahat tungkol sa ritual ng pag-aalay. Bakit kayo naniniwala sa akin? Dahil hindi mo kami itinuring. Na parang mga hamak na alailang sa sekta. Hindi para sa bundok Shoshan ang ginagawa ni Yunyuan. Ginagawa niya ito para maging Diyos siya. Ang sinasamba namin ay mga immortal. Hindi mga masasamang Diyos. Ay, Zanyu. Kung gayon, magtulungan tayong protektahan ang nayon. Mga disipulo ng sekta. Sa huli ay makikipagtulungan din pala sa isang magbubukid at sa isang demon lord. Tumahimik ka, katulong ka lang din naman dito. Siya nga. Sino? Ang pinuno ng Shoshan 1,000 taon na ang nakalilipas. At ang tanging tao na talagang gustong ikulong ang sinaunang Diyos. Kaya pala ikaw ang sumalo ng kamalasan para sa kanya. Tama. Noon pa man ay gusto na ni Yunyuan na makuha ang kapangyarihan ng sinaunang Diyos. Hindi niya gustong maging immortal. Gusto niyang maging isang demonyo. Itseni, mas nakakasuka pa siya kaysa sa demonyo. Kung sa hinaharap ay may mag-aalay muli ng buhay ng tao sa mga Diyos. Gagamitin ko ang init ng buhay magsasaka para muling isara ang bundok. Sisirain ko ang libingan ng sinaunang Diyos. At habang buhay na puputulin ang ugnayan sa mundo ng mga immortal. Lingyao, talagang tinalikuran mo na ang ating sekta. Ikaw ang nagkanulo sa bundok Shoshan. Hindi mo gustong maging immortal. Gusto mo lang maging sunod-sunurang tuta ng masamang Diyos. Hindi ako tuta. Ako ang tagapagmana. Akala mo ba talaga ay ninakaw mo lang ang tansong salamin na yan? Sinadya mo akong paalisin. Gusto kong malaman ninyong lahat ang katotohanan. Para lubos kayong mawalan ng pag-asa. Napakalakas ng sinaunang Diyos. Mahirap siyang pasunurin. Kapag nagising na siya, ako mismo ang lalamon sa kanya. Nababaliw ka na. Sino bang nag-end sa'yo para maging immortal ang hindi nababaliw? Kung lalamunin mo siya, dumaan ka muna sa akin. Huwag mo silang saktan. Kontrolado lang sila. Paano ako lalaban kung hindi ko sila papatayin? Gamitin mo ang likod ng iyong itak, o kaya ay patumbahin mo sila gamit ang iyong kapangyarihan. Bawal pumatay. Ako na ang bahala. Hindi ba tagapagtanggol ka ng sangkatauhan? Papatayin mo ba sila o hahayaan mo akong tapusin ang ritual? Manigas ka. Ligtas na, umatras muna kayo sa ligtas na lugar. Ginamit mo talaga ang ganyang paraan para sirain ang sumpa ko. Wala sa ganda ng paraan yan. Basta epektibo, pwede na.
1,000 taon na pagkakahimbing. Sa wakas, naamoy ko na uli ang samyo ng mundo ng mga tao. Hindi pagkain ang naamoy mo, kundi gulo. Panginoong Diyos, ako ay iyong tapat na tagasunod. Mga tagasunod. Hindi ikaw ang unang putahe. Ah! Nagpapalaki siya ng mga lason. Hayaan muna silang mag-away-away. Sa kanya sila isa-isang kakainin. Mas malupit pa siya sa akin. Sa pagkakataong ito, ang buong mundo ng mga mortal ay ubusin ko nang walang ititira. Hindi mo makakain yan. Ang mga bagay sa mundo ng tao ay para lang sa tao. Naaalala ko ang kutsilyong iyan. Siyempre naman. Dahil nung huli, yan ang tumaga sa iyo. 1,000 taon na ang nakalipas. Sinugatan mo ako gamit ang kutsilyong iyan. Kaya ngayon, kaya pa rin kitang tagain muli. Hindi ako natatakot sa reinkarnasyon mo. Ang kinatatakutan ko ay ang dala mo. Anong dala ko? Ang pag-asa at pagmamalasakit na walang katapusan. Kung ganoon, dapat mas matakot ka. Heh! Impossible. Kagigising ko lang. Paano ako matatalo ng isang hamak na magsasaka? Dahil hindi mo alam kung paano magsakahan. At hindi mo rin alam kung paano mamuhay ng simple. Buhay pa ang mga kaluluwang ito. Kinain sila ng taong iyan. Pero hindi natunaw. Ayaw nilang mamatay. Kaya magiging lakas ko sila. Hindi mo sila lakas, kundi utang. Pwede na ba tayong umuwi? Nagsiuwi na sila sa kani-kanilang bayan. Hindi sa bayan, kundi sa lupa. Sa lupa. Ibaon sa bukid. Para tubuan ang mga pananim sa susunod na taon. Para na rin silang nabuhay muli. Hindi mo sila mapapaalis. Ang mga pagsisisi nila, ang siyang nagpapalakas sa akin. Ang pagsisisi ay hindi lakas, kundi isang paniniwala na dapat bigyan ng kapayapaan. Hindi na niya kaya. Hindi sa hindi na niya kaya, kundi ibinubuhos niya ang buong buhay niya. Mali nga ba talaga ako? Ang pagkakamali mo ay ang pagpapahalaga sa pagiging immortal kaysa sa buhay ng tao. Kung maulit lang ang lahat, walang pag-ulit. Ngayon lang ang mayroon. Ang mga utang ko, ako mismo ang magbabayad. Ah! Mukhang naging matino rin siya sa wakas. Hindi lang basta matino, kundi natauhan na siya sa wakas. Bumubuhos na ang ulan. Umiiyak ang mga pananim. Ilabas ninyo ang lahat ng binhi. Ha! Hindi natin ito mahaharangan ng ganyan. Lalo lang itong maipon. Huwag mo nang harangan. Ibaon ang mga binhi ng patatas at diligan ng husto. Mamamatay ang mga pananim kapag nadiligan ng itim na ulan. Matigas ang buhay ng patatas, hindi yan mamamatay.
Nabuhay sila, nabuhay sila. Hindi kailanman mananaig ang masama sa mabuti. Hindi madadaig ng dilim ang liwanag. Mas walang lohika ang paraan mo kaysa sa apoy ng demonyo ko. Ito ang katwiran ng isang magsasaka. Hindi mo ito mayayurakan. Ito ay... Bawat pulgada ng sakahan ay kalasag ng nayon. Pinoprotektahan tayo ni Ate Hongyu. Kaya protektahan din natin ang nayon. Mga hamak na mortal, nangangahas kayong humarang sa isang Diyos. Hindi ako isang dakilang pinuno. At hindi rin ako isang immortal. Ako si Zhang Hongyu ng nayon ng pamilya Xu. Sino ang nangangahas na gumalaw sa bukid ko? Ang mga taong gustong puminsala sa akin. Tanungin muna nila kung papayag ang kutsilyong ito. Gusto ko lang namang mabuhay. Ano bang kasalanan ko? Walang masama sa paghahangad na mabuhay. Pero ang mabuhay sa pamamagitan ng pagkain sa iba ang siyang mali. Noong una, isa rin siyang Diyos na nagtatanggol sa mga bundok at ilog. Ngunit kinalaunan, nasira siya dahil sa mga alay ng mga tao. Hindi ko gustong kumain. Kundi ang mga tao ang kusang nag-aalay. Kaya naman, hindi kita papatayin. Ang ipinagbabawal ko ay ang pag-aalay ng sinuman sa hinaharap. Mapipigilan ba ito hanggat may mga taong nagsasaka? At may mga taong nais mabuhay ng marangal? Tiyak na mapipigilan ito. Anong uri ng kapangyarihan ito? Ang walang katapusang agos ng buhay. Maaaring napigilan ninyo ang isa. Ngunit may milyon-milyon pa. Kung gayon, isa-isa natin silang pipigilan. Hindi ako naparito upang kumain ng tao. Naparito ako upang magtanong sa iyo. Ano ang itatanong mo? Binago mo ang mga batas ng mundo ng mga tao. Mula ngayon, hindi na papayagan ng langit at lupa ang mga alay. Mawawalan din ng pagkain ang mga immortal at demonyo. Ano naman ngayon? Hihina ang mga immortal at demonyo. At ang mundo ng mga tao ay magiging malaya. Naparito lang ako para tingnan. Kung sino ang may karapatang magtakda ng mga bagong batas. Hindi ako ang nagtakda nito. Kundi ang lahat ng tao ang magkakasamang nagpasya. Walang karapatan ang mga mortal. Sino pala ang may karapatan? Ang mga Diyos na kumakain ng tao. O ang mga immortal na mapanlin lang. Bibigyan kita ng 3 taon. Kung sa loob ng 3 taon ay mananatiling payapa ang mundo ng mga tao nang hindi umaasa sa mga immortal at demonyo. Tatanggapin ko ang iyong mga batas. 3 taon. Babalik ako pagkalipas ng 3 taon. Kapag nabigo ka, ibabalik ang lumang sistema. 3 taon. Talagang mahilig gumawa ng gulo ang matandang iyon. Sapat na ang 3 taon. Ibabalik ba natin ang bundok Shushan? Hindi na. Wala nang bundok Shushan sa hinaharap. Mayroon na lamang mga bukirin, batas ng ngayon at paaralan. Wala nang sekta ng mga immortal. Sino na ang magtatanggol sa mundo ng mga tao? Ang mga mamamayan mismo ang magtatanggol sa kanilang sarili. Paano naman ako? Mayroon kang 2 pagpipilian. Una, bumalik ka sa iyong lupain ng mga demonyo. At magpatuloy bilang Demon Lord. Pangalawa, manatili ka rito para magsakahan. At tulungan akong harapin ang pangalawang Diyos pagkalipas ng 3 taon. Pipiliin ko ang mananatili rin kami. Nais naming bantayan ang nayon. Magsaka at matuto ng mga batas. Kung gayon, magsimula tayo sa pagbubungkal ng lupa. Ano ang nakasulat sa kasunduan? Una, bawal mag-alay ng buhay na tao sa langit. Lupa. Pangalawa, lupa. Bawal gamitin ang dakilang layunin para pilitin ang mga karaniwang tao. Para kanino ang batas na ito? Para sa mga taong laging bukang bibig ang kaligtasan ng mundo noon.
Alam ko nang nagkamali ako. Pangatlo, immortal man. O demonyo, kapag narito ay dapat sumunod sa batas ng nayon. Kailangan ko rin bang sumunod? Kung hindi ka susunod, wala kang makakaing patatas. Hahaha. Pang-apat, ang pagtatama sa sariling pagkakamali. At ang pamumuhay ng maayos ay mas mahalaga kaysa sa anupaman. Ito ang tunay na dakilang landas. Ito ba ang nayon ng pamilya Xu? Ano ang ginagawa ninyo rito? Ang aming kahariang Suanyuan ay naghahari sa libu-libong milya sa paligid. Naparito ako upang gawin kayong mga opisyal na immortal. Ano naman ang mapapala namin sa pagiging immortal na iyan? Mabibigyan kayo ng proteksyon ng kaharian ng mga immortal. Ligtas sa sakuna at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tinatawag ninyong pagiging immortal ay para lang pagbayarin kami ng buwis taon-taon. At sa oras ng kagipitan, mag-aalay pa kayo ng tao para sa langit. Ikaw na isang taksil na alagad. May lakas ka pang manghimasok sa mga dakilang usapin ng kaharian. Hindi kami sasali sa inyong kaharian. At lalong hindi kami magbibigay ng mga alay. Nangangahas kang sumuway sa utos. Hindi ito pagsuway. Sadyang kaya lang naming mabuhay ng mag-isa. 3 araw mula ngayon, darating ang dakilang hukbo ng kaharian. Ate Hongyu, paparating na talaga sila. Huwag kang mataranta. Kunin muna natin yung mga pinapatuyong patatas. Ang isang hamak na nayon ay walang karapatang magkaroon ng sariling batas. Kung may karapatan kami o wala, hindi ikaw ang magdedesisyon yan. Asarol para bantayan ang pilapil. Kutsilyo sa kusina para sa pinto ng nayon. Sipit para alamin ang totoo. Balde ng tubig laban sa lason. Akala mo ba mahaharangan yan ang hukbo ng kaharian? Kaya namin, basta't nagkakaisa ang puso ng lahat. Puso. Paano mangyayari yun? Isang hamak na depensa ng mga tao. Paano nito mapipigilan ang mga kawal ng langit? Dahil sa loob ng aming depensa, may mga pananim kami. At may mga taong gustong mabuhay ng payapa. Zhang Hongyu, may utos mula sa langit. Itinatalaga ka bilang Panginoon ng landas ng tao. Upang pamunuan ang mga mortal. Hindi ko tinatanggap. Ito ay biyaya mula sa langit. Paano mo nagagawang tumanggi? Ang tunay na biyaya ay hindi lang isang titulo, kundi ang hayaan ang mga tao na makakain ng payapa. Pagkatapos ng pagtatalaga, ang mga kagamitang pansaka ay mapupunta sa langit. At ang Demon Lord ang magbabantay sa mga halimaw. Ang galing din nilang dumiskarte Ang kutsilyo ko ay sa akin lang nakikinig. Nangahas kang sirain ang utos ng langit. Kung ang utos na yan ay hindi para sa ikabubuti ng tao, hindi pang hihinayang ang sunugin yan. 3 taon na ang nakalipas. Eksaktong 3 taon. Tingnan natin kung kaya nga bang tumayo sa sariling paa ng sangkatauhan. Kaya namin. Kung hindi kaya ng mga tao na pamunuan ang sarili, ibabalik ang lumang sistema. At ang mga immortal at demonyo ang muling maghahari. Paano kung kaya namin? Ang mga immortal at demonyo ay hindi na pwedeng gawing pagkain ang mga tao. At ang mundo ng mga tao ay magiging ganap na malaya. Ang gusto kong makita ay hindi kung gaano kakagaling lumaban, kundi kung bumuti ba ang buhay ng tao sa loob ng 3 taon. Tumingin ka sa paligid mo.
Nakakatuwa kahit walang mga immortal at demonyo. Mas naging payapa pa ang mundo ng mga tao. Hindi lang basta mas payapa. Sa wakas, hindi na kami yung binenta na nga, kami pa ang nagbilang ng pinagbentahan. Ah! Sa loob ng mundong ito ng kaisipan, makikita mo ang lahat ng pagsisisi ng mga namatay bilang alay. Hindi ako natatakot. Maililigtas mo ba kami? Hindi ko kayo maibabalik sa buhay. Pero masisiguro ko na wala nang susunod pa sa inyong sinapit. Kung hindi lang ako naghangad na maging immortal, at hindi hinabol ang kapangyarihan, magiging masaya kaya ang buhay nating dalawa. Kung ganoon, nagsisisi na ako. Ang pagsisisi ay hindi lang dinadaan sa salita. Ito ang mga bagong alituntunin mula ngayon. Hindi ikaw ang pinakamalakas. Pero ikaw ang pinakaangkop para sa mundo ng mga tao. Simula sa araw na ito, ang mundo ng mga mortal ay hindi na magiging gamit lamang ng mga Diyos at demonyo. Paano naman ang mga Diyos at demonyo? Hindi na maaaring gamitin ng mga Diyos at demonyo ang buhay ng tao para sa kanilang pagsasanay. Bawal na ring magtayo ng mga ritual ng pag-aalay. Gian, maaari kang bumalik sa iyong pinagmulan at manatili bilang Demon Lord. Ayoko nang bumalik. Bakit? Dahil may nagluluto rito para sa akin ng inihaw na patatas. Maaari kang umakyat sa trono ng Diyos upang bantayan ang mundo ng mga tao magpakailanman. Ayokong maging Diyos. Ayokong maging Diyos, maghihintay na lang ako ng pagkain. Maghihintay ng pagkain. Ako pa rin si Zhang Hongyu ng dayo ng pamilya Xu, maghihintay ng pagkain. Sayang naman. Hindi sayang, masyadong nakakapagod ang maging Diyos. Kailangan ko pang magbungkal ng lupa. Zhang Hongyu, sinira mo ang aking pagkakataon. Pinutol mo ang landas ko patungo sa kawalang hanggan. Ang landas mo patungo sa kawalang hanggan ay nakatapak sa mga bangkay ng mga tao. Nabuhay ako ng 3,000 taon. Ngunit hindi pa ako nakakita ng mortal na gaya mo. Ang mga mortal na nakita mo ay sanay na sa pang-aapi mo. Basta't napatay kita, babalik sa tamang landas ang tadhana ng langit. Gusto mo siyang patayin? Dumaan ka muna sa akin. Lumabas ang selyo ng langit. Buksan muli ang lumang batas. Anong lumang batas? Puro lang yan mga panuntunang kumakain ng tao. Nakita mo ba? Ito ang kapangyarihan ng langit. Hindi yan kapangyarihan ng langit, kundi isang huwad na anyo na hinira mo lang. Hiwain ang gulay, tadtarin ang karne, dikdikin ang bawang. Nakita mo ba? Imposible, hindi ito maaari. Ginamit mo ang pangalan ng langit para lamang sa iyong pansariling pag-aalay. Ano ang dapat na parusa sa iyo? Ginawa ko ito para sa dakilang landas ng kawalang hanggan. Kung ang dakilang landas ay nakakasama sa tao, hindi ito ang tunay na landas. Ang aking kapangyarihan. Bumalik ka kung saan ka nanggaling. Ang lakas na nakuha mo sa pagkain ng tao ay hindi kailanman naging sa iyo. Arsh. Hindi papatay o wawasak ng lungsod. Ngunit ang kaharian ng mga immortal ay hindi na maaaring tumanggap ng mga alay. Hindi na maaaring magtayo ng mga altar ng sakripisyo. Kung gayon ang aking kaharian, gawin itong isang ordinaryong bansa.
Hayaang ang mga tao ay magtanim, mag-aral, at mamuhay ng payapa. Maaari kang magtatag ng bagong korte ng mga immortal sa lupa. Huwag na. May mga batasan na yon, may mga bukirin, at may mga paaralan. Mas maaasahan pa ito kaysa sa korte ng mga immortal. Talaga bang ayaw mong maging isang Taoist Master o Immortal Lord? Ayoko. Paano naman ako? Pipiliin kong magtanim ng patatas. Bakit? Dahil ang patatas na itinanim ko ay mas mabango kaysa sa lahat ng prutas sa mundo. Ang tunay na dakilang landas ay ang maging mabuting tao. At mamuhay ng maayos. Paano naman ang pag-aaral ng pagka-immortal? Maaari itong pag-aralan. Ngunit hindi ito dapat ipagpalit sa buhay ng tao. Tapos na ang lahat. Hindi pa ito tapos. Ang buhay ay dapat ipagpatuloy araw-araw. Ang lupa ay dapat bungkalin ng paisa-isang hanay. Nagsisimula pa lang tayo. Tikman mo ang bagong ani ngayong taon. Napakabango talaga.